Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So narito naman tayo ngayon bilang pagpapatuloy sa pagtalakay natin sa 100 na katanungan at sual wa jawab fil aqidah. At dadako na tayo ngayon sa sual rakam 72. Ma ma'na tabarruk? Ano ibig sabihin ng tabarruk? Ang tabarruk wa talabul baraka wal barakatu yusulul khair wa dawamuhu. Ito yung paghingi ng baraka, blessing. Ito yung paghingi mo ng blessing at isang bagay na gusto mo mangyari na mabuti at ang manatili ang mabuting bagay na to. Maaksa mo tabarruk. Ano ang mga uri ng tabarruk? May tabarruk na ipinagbabawal at may tabarruk na ipinapahintulot. Ang mga pang 74, ano naman yung mga uri ng tabarruk, paghingi ng baraka na pinahintulutan? Katulad halimbawa, sa inumin, tulad ng zamzam, pwede ka magtabarruk sa zamzam na magamot ka. Pagbibigay ng sadaka sa mga gawain mo, sa sala mo, magtabarruk ka dito, humingi ka ng tulong sa Allah, sa pamagitan mga nagawa mo kabutihan, ay ipagkaloob ng Allah ang kahilingan mo. Ano naman yung tabarruk na ipinagbabawal, pang 75 na katanungan? Katulad halimbawa ng mga bagay na hingi ka ng tulong sa mga rebulto, sa mga namatay, na wala namang may tulong sa iyo. O kaya ay mga laway na mga tao, o mga bagay na suot nila, o pinaggamitan nila o anumang mga bagay na nagamit na ng mga ninuno na kaysa may blessing, may kapangyarihan yun, wala pong katotohanan yun. Hindi ka pwede maghingi ng baraka doon. Yun po yung shirk. Maano at tawassul al-mashruf fi du'a? Ano naman yung mga uri ng gagamit ka ng kaparaanan na pinahintulutan sa pamagitan ng dua? At tawassul al-mashruf fi du'a thalathatu anwa, tatlong uri. Ang paraan ng pagdua na hindi ka didirekta na hihiling sa Allah. Unang-una, babanggitin mo na yung pangalan niya, bi asma'ihi wa sifatihi, at tawasul bil amal salih, magtatawasul ka, maghingi ka sa Allah sa pamagitan ng mabuti na gawa mo. At pangatlo, at tawasul bi talabid du'a min ar-rajul salih al-hayy al-hadir, at ang pagtawasul mo, maghingi ka ng dua sa taong mananampalataya na buhay at sasabihin mo sa kanya, pakidua naman ako. Katulad ng sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na kay Uwais na pwedeng humingi ng dua o sa kanya kasi katugong-tugon ang kanyang dua. Pang 78, maano ang tawasul al-mamnu? Ano ba ang mga ori ng tawasul na pinagbabawal? Ito yung tawasul al-shirki, ito yung pagtatambal na gagawa ka ng daan na magdudua ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, gagamitin ng mga pangalan ng tao, ya Jilani, ya Ali, ya Abu Bakar, siyempre mga namatay na po yun. O kaya sa pamagitan ng mga gawain ng mga bid'ah, katulad halimbawa, gamit mo yung mga kagamitan nila, dudua ka sa Allah sa pamagitan ng gamit niya, sa pamagitan ng libingan niya, ay tugunin ng Allah ang inyong dua. So, papapalabas ka sa Islam. Ano naman yung syafa'a? Ang syafa'a sa araw ng paghukom ay ang pamamagitan sa Allah subhanahu wa ta'ala upang makinabang ang sinuman sa araw ng paghukom. Hal tutlabu syafa'atu minal amwat? Pwede bang humingi ng syafa'a mamamagitan sa patay na? Siyempre, ang syafa'a ay para lamang sa Allah sa araw ng paghukom. Kul lillahi syafa'atu jami'at, sabihin mo ya Muhammad, ang syafa'a ay para lamang sa Allah lahat. Ano ang kondisyon upang tanggapin ang syafa'a? Una, na kondisyon niya ay ang pahintulot ng Allah sa mamamagitan. Pangalawa, ang kalugdan ng Allah ang sinumang tatanggap ng pamamagitan. So, kailangan yung dalawa na yun. Pang 82, liman takunu as-syafa'a, sino ang dapat na mag-syafa'a? Sino ba ang takunu fi ahli tauhid? Kailangan sila ay hindi nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahukm al-istahza'a wa sakhara billahi ta'ala fi kitabihi wa dinihi wa rasulihi. Anong hatol sa nang insulto sa Allah at sa kanyang kapahayagan o religion o kanyang sugo? Siyempre, ang paghahatol dito ay kafir at napapalabas sa Islam. Ang sino mang manginsulto sa Islam o sa kanyang sugo at sa Allah ay mapapalabas po sa Islam. Ma ma'na al-wala wal-bara? Ano ibig sabihin ng al-wala wal-bara? Al-wala huwa al-mahabba wal-nusra lillahi wa rasulihi wal muslimin. Ito yung pagmamahal at pagtulong para sa Allah at sa kanyang sugo at sa lahat ng mga Muslim. Ma hukmu tahniyatil kufar bi ayadihim mithlu Eidil Christmas? Ano ang hatol sa pagbati mo, pag-greet mo sa mga non-Muslim sa araw na mga piyesta nila, katulad na sabihin mo, Merry Christmas. So, ang hatol dito ay isang uri ng, isang uri na ipinagbabawal na nagkasundo ang mga ulama natin na haram po ang pagbati sa kanila. Ano naman ang ibig sabihin ng bid'ah? Arifil bid'ah, hiya ta'abudillahi bima lam yakun alayhi
rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Ito yung pagsamba na sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi na ituro ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sahaba. Ma hukmul bid'a fid din? Anong hatol sa bid'a sa ating religion? Ito ay haram at pinakamatinding ipinagbabawal. Pang 88, hal yujad fil Islami bid'atun hasana? Mayroon bang tinatawag na bid'a hasana, mabuting bid'a? La yujad fil Islami bid'a hasana. Wala sa Islam na mabuting bid'a. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah, lahat ng bid'a ay kaligawan. Mal mawqif min ahlil bid'a? Ano ang stand natin sa mga gumagawa ng bid'a? Ang obligado sa atin ay ang iwasan sila at wag makiupo sa kanila, wag makipagkaibigan sa kanila, at siyempre wag pakikinggan ang mga lectures nila kasi maghahalo ang katotohanan at ang kamalian pag pinakinggan natin ang kanilang mga lectures. So ang dapat sa atin mga kapatid, manaliksik ng kaalaman at nang sa ganun makilala natin kung sino ang gumagawa ng bid'a, sino natuturo ng bid'a, upang maiwasan natin sila at hindi makipagkaibigan sa kanila. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.